Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, heto na, inaantay ng lahat, suspendido na, korte di nakapagpigil, pinatalsik ang Kongreso. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko, kailangan na rao-rao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, eto mga kababayan, suhulan sa pagpirma, no? Diyan po sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, itinanggi, no? Eto mga kababayan, itinanggi po ni Sandro Marcos. Ito po ang balita. Suhulan sa pagpirma sa impeachment complaint ni VP Sara, fake news. Ayon po yan kay Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Parte na ito ng smear campaign ng mga DDS upang i-discredit ang proseso, no? Nako, sabi naman po ni Ma'am Sas Rogando Saso, nako, ito po sabi, Sandro Marcos kung yung mga pumirma na mismo mga nagpatotoo na may record, nako. O ibig sabihin ngayon nagsisinungaling itong si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Hindi rin naman yan puputok, no? Na suhulan sa pagpirma sa impeachment complaint kung walang basihan, no? Kung walang pinanggagalingan. Kaya ibig sabihin lang sabihin niyan mga kababayan, meron talagang suhulan na nangyari. But sana maipakita, no? Means one of these days, no, sana mayroon maglabas ng sinasabing record. Yung sinasabi ni Ma'am Sas na record, no? Para isampal dito sa pagmumukha nila. Pero actually mga kababayan, no? Kung iisipin mo sa mga nangyari posible kasi talagang may suhulan eh. Wait lang Posible po talagang may suhulan mga kababayan, no? Kasi nga po bigla-bigla no? Bigla po silang nagsipirmahan. Iba nung una ayaw nilang pumirma. Pero nang pinangunahan ni Sandro Marcos, bigla na lang po silang nagunahan pumirma. Yung iba nga humabol na lang para pumirma, mga kababayan. So yan po ang ipinagtataka natin, no? Bakit biglang pumirma ang mga ito kung walang kapalit, no? Or suhol, yan Siyempre meron po yan. Imposible namang wala. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni Sandro Marcos na walang suhulan, no, sa pagpirma dito sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Eto mga kababayan, may i-share pa po ako sa inyo isa, no? I think political analyst po ito, no? Ito pong si Richard Hedrian. May mensahe po siya sa mga tulad nating DDS, no? Sabi niya po, stop being hypocrites. Yan Kayo ang nagpabalik ng Marcoses to power. And if galit kayo sa GAA and buong budget, why only attack Congress but not yung Senate? Bicameral yan. So mga kababayan, unahin po natin yung sinasabi niyang hipokrito daw tayo, no? Tayong mga DDS. Kasi tayo daw ang nagbalik sa mga Marcoses. Well, anyway, ito lang masasabi ko, no?
kung hindi naman kami nabudol, kung hindi naman siya nambudol, hindi naman sila makakabalik. Ibig mo bang sabihin ngayon, Richard Hedrian, na konsintihin na lang natin dahil tayo ang nagluklok, tayo ay bumoto sa kanya, konsintihin na lang natin yung kanyang ginagawa kahit mali na, kahit puro na lang pangungurakot? Well, mali naman siguro yun, no? Gaya po ng ibang vloggers, no? Gaya po nila Ma'am Maharlika, no? At ng iba pa na sumuporta sa kandidatura ni President Bongbong Marcos noon, ngayon, no? Parang eto, nagpapakatotoo lang naman. Nagpapakatotoo lang naman kami, no? Kasi hindi na po magandang ginagawa, susuportahan mo pa rin. Oh, di ba? At dito naman po sa pangalawa niyang sinabi, eto mga kababayan, no? Itong and if galit kayo sa GAA at buong budget, why only attack Congress but not yung Senate? Bicameral yan. So mga kababayan, hindi po yata naiintindihan ni political analyst yata ito si Richard Hedrian, na pag inatake mo ang Kongreso, it is both, no? Lower house and upper house. O Congress kasi. O sabi niya dito, bakit Congress lang daw ang inaatake at hindi yung Senate? Mali ka po, no? Kaya nga Kongreso ang inaatake. Kasi dalawa po yan. Both Congress, Senate and House of Representative. Di ikaw ngayon nagmukhang tanga. Diba? Ginagawa mo kaming mga DDS na tanga, ikaw palang tanga. Diba? Ordinaryong Pilipino lang tayo pero naiintindihan po natin ang ibig sabihin ng Congress. It is the upper house and the House of Representative, Kamara at Senate, no? So magkaiba na pala ngayon. Base po dito sa kay Richard Hedrian, no? Grabe. Well, anyway mga kabayan, ito. Bigyan na po natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat para na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos magbunyi at ma-impeach si Vice President Sara sa lower chamber or House of Representative at bipartisan representative ilan pa sa mga Makabayan Block member kabilang si Franz Castro ay muling nabigo matapos suspindihin ng Senado ang kanilang sesyon. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at So yan mga kabayan, sinuspindi na po yung Senate, no? Suspended na po ang Senate, wala na pong session. Yan nga po parang iyak, no? Iyak ngayon itong Makabayan Block at yung iba pang mga talagang masigasig na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Paki-click na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, mukhang wala nga daw matutuloy ni Senate trial at tila binaliwala lamang ng Senado ang pagkukumahog ng mga kongresistang mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Sa isang interview kay tila na real talk ng senador na si Joel Villanueva, mga di umano'y mga So kaya pala mga kababayan, no? Itong yung may lumabas, no, na balita na pinagre-resign na lang po nila si Vice President Sara Duterte para makatipid daw yung Congress o yung gobyerno natin sa mga trial na yan. Ito pala ang dahilan, no? Gusto nyong mag-resign na lang dahil hindi nyo kayang i-impeach, no? Kasi nga po, suspendido na yung Senado. Kaya gusto nyo, para mabilisan, mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte. Paano ba yan? Hindi yata sasang-ayon sa inyo ang pagkakataong ito. Mukhang marami po ang iiyak. Ilan yun sila? 215 or 214 na congressman ang pumirma, no?
So iiyak kayo ngayon kasi hindi matutuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya umiyak na lang kayo ng umiyak. Sabi pa nga po ni Senate President Chis Escudero, baka pagkatapos pa ng SONA ni President Bongbong Marcos Jr. sa July, nako, mukhang mahihirapan na kayo niyan. Bakit? Kasi ipapanalo namin yung mga kaalyado ng mga Duterte dyan sa Senado, no? Kaya mukhang dihado na kayo ngayon. Kaya binibilisan nyo, mag-specialization kayo just to impeach Vice President Sara Duterte. Gusto nyong pag-resignin, no? Gusto nyong pag-resignin si VP Sara dahil kinakabahan na kayo, no? Dahil pagbalik uli ng Senate at Congress, mas marami na pong mga kaalyado ni Duterte ang nakaupo dyan sa inyong mga posisyon. Kaya antay-antay lang kayo, no? Kongresistang atat na mapatalsik si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Kaya sa huling session ng nasabing Kamara ay tila minamadali nila ang pagpirma ng mga kongresista. Ngunit ang mapait lamang na katotohanan dito na marahil hindi matatanggap ng ilang mga nasa Kongreso na walang oras ang Senado para dinggin ang impeachment trial ni Vice President Sara. Unang-una daw dito ay wala ng sesyon ang Senado at wala na ring tao na magkakaroon pa ng partisipasyon sa impeachment nito dahil paparating na sa eleksyon. Magiging malaking factor na dito ang mga re-electionist na tila umaasa sa boto ng majority ng taong bayan. Nakitang-kita naman daw na naging malaki ang epekto ng nagsagawa ng malaking rally ang Iglesia ni Cristo or INC. Kaya kahit daw napakabilis pa ng pangyayari sa pagpapapirma para ma-impeach si Vice President Sara, mukhang lalangawin lang daw ito dahil kung pumasa man sa Kongreso ang impeachment laban sa Vice Presidente, hindi garantiyang papasalin ito sa Senado, lalo't ang marami sa mga miyembro nito ay nangangailangan ng malaking boto na siyang isa sa pinakanililigawan ng mga kumakandidato. Kaya hindi daw magiging madali sa mga senador na mapatalsik si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto ng dahil sa naging banta ng Iglesia ni Cristo or INC. Matapos nga lumabas sa malitang ito ay umani na samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Straight vote, PDP laban tayo para may magtatanggol kay Vice President Sara sa June kasi kung hahayaan na." Correct mga kababayan, kailangan po talaga natin ng straight, no? Vote straight, PDP laban at yung mga ini-endorso ni former President Duterte na ipamukha po natin sa kanila na yung sinasabi ni Barbers, no, na people's decision daw, no, taong bayan daw ang desisyon to impeach Vice President Sara Duterte. Nayutak. Ngayon, tingnan natin, no, ngayong darating na midterm election, kung talagang taong bayan nga ba talaga ang may gusto na paalisin si Vice President Sara Duterte dyan sa kanyang posisyon, or baka kayo lang, yung 215 lang, no? O yan, nakorek tuloy tayo kanina sa vlog natin, hindi pala 31 million, kundi 32 million, no? Ang plus, 32 million plus ang bumoto kay Vice President Sara Duterte, no? So, mali ata kayo ng kinakalaban, Congressman Barbers, no? Mali po yata yung analysis ninyo na taong bayan ang may gusto, no, nagdesisyon kung bakit i-impeach si Vice President Sara Duterte. Mali po yan, natin na makapasok ang mga taga-kabila, delikado ang Vice President, kaya maraming straight vote PDP laban. Thank you, Sir Senator Joel Villanueva. Salute to you, sir. Isa po kayo sa inaasahan namin na magkakaroon ng malasakit sa ating bansa at sa taong bayan. God bless you po. God bless the Philippines.
Mabuhay Senator Villanueva, huwag mong pabayaan ang bansa. Nasa likod mo ang milyon-milyong Pilipino. Huwag tayong magpatalo sa kasamaan. Mangingibabaw pa rin ang mabuti dahil meron tayong Panginoon, sama-sama tayo. Senator Joel Villanueva, tama lang ginawa nyo kasi wala namang kasalanan si Vice President Sara. Sabi ng COA, walang nilustay na pera si VP Sara. Saludo ako sa inyo. Sana lahat Totoo, di ba mga kabayan? Wala namang COA na mismo ang nagsabi na walang anomalya. Sino ba ang nag-i-insist na may anomalya? Itong mga hinayutak na to, Tawadcom, di ba? Ini-insist po nila na mayroong pagkakamali or may anomalya dito sa budget ni Vice President Sara Duterte. Pero mismong COA, yung trabaho ng COA is to audit. Ngayon, sila yung mga auditor. Ang Senado ba, auditor? Kayo bang mga kongresista, auditor? Hindi. Kayo ang mga lawmakers. Kaya pabayaan yung magtrabaho ang COA. Sabi ng COA, wala namang anomalya. Ano ngayon? Ano pang pinagpuputok ng mga butsi ninyo? Diba? Nakong tagal na nitong issue na na ito. Pabalik-balik na lang yung issue nila kay Vice President Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund. Ang tagal-tagal nang sinabi ng COA na wala pong anomalya, tumigil na kayo. Diba? Wala, pinipilit talaga. Wala silang ibang wala silang ibang maibato. No? Dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya yan, paulit-ulit na lang hanggang sa impeachment article nila, nandun, nakalagay pa rin mga kabayan. Tawag dito, paggagastos, no? Maling paggastos. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kumbayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.